Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, pag-uusapan natin, handa ka na bang maging isang Amazon Virtual Assistant? Alam mo na ba kung ano mga gagawin mo kung ikaw ay ma-hire as Amazon Virtual Assistant? Pag-usapan natin yan dito sa I Work With You. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang una mong magagawa ay ang product research. Maghahanap ka ng mga item na pwedeng ibenta sa Amazon. Of course, dapat yung item na yon ay merong profit o magkaka-profit si client natin. Maraming tools na pwede mong magamit na mapapadali yung product research mo, competitor research at yung market trends ng mga product gamit yung mga tools na yon kaysa mag-manual research ka. Sunod natin ay yung listing optimization. May product ka nang nahanap, i-upload na. Dapat alam mo yung tamang pag-list ng item. So, sa title, kailangan appealing na yung title mo. Tapos, alam mo kung paano mag-create ng bullet point. At yung product description na hindi yung mahabang description na dapat ay naka-paragraph siya. Dapat alam mo kung paano gamitin ang HTML. At yung mga images, kung paano mag-upload ng images. Sa mga product, meron tayong variation. Dapat alam mo din na mag-upload ng mga product na merong variation at iba't ibang mga prices. Dapat alam mo din kung paano ang brand registry. Dapat din sa listing optimization ay gumagamit ka ng keywords para mas maganda yung visibility ng ating item. Susunod natin yung inventory management. So, ito yung nagmo-monitor at nagma-manage ng inventory. Dapat alam mo yung mga low stock mo. Dapat hindi ka ma-out of stock ng mga item kasi titigil yung sales niya. Dapat alam mo, i-forecast kung kailan ka dapat umorder, limbawa sa China pa na ang shipping ay 30 days karamihan. So, dapat alam mo, mapo-forecast mo na hindi ka dapat mauubusan ng stock para hindi magalit si client. Sunod is yung customer service. So, dito ikaw yung nag-a-answer ng mga message, buyer message, yung mga negative feedback, mga A to Z claim. Sa case log, kung maaari na ikaw din yung gagawa nun, dapat alam mo kung paano mag-remove ng negative feedback, paano ma-action doon sa A to Z claim, sa chargeback. Dapat mapanatili mo na yung customer service o yung account, health ng account ay nasa good pa din. Hindi siya yung nasa mababang level. Dahil kapag marami kang negative feedback, marami kang mga A to Z claim, yun ay maglilid ng suspension ng inyong account. Sunod na task is yung order processing. So, dapat make sure mo na yung mga order mo ay napaprocess mo on time. Nalalagyan mo siya ng tracking number, tamang tracking number, at nasi-ship mo yung item sa tamang oras. Pag marami kang late shipment o yung mga tracking numbers na hindi tamang pagkaka-upload, magkakaroon ng defect yung account mo. So, dapat doon sa mga orders, kung ikaw ang order manager, dapat na-fulfill mo yung orders, nakikita mo kung kailan siya dapat i-ship mo na. With correct tracking number, pwedeng i-ship yan ng wala pang tracking number, but make sure na before ma-deliver yung item ay mailagay mo na yung tracking number mo, dahil kapag nilagay mo siya, yung tracking number na delivered na, magiging defect yun sa account mo. So, meron din test dito yung pricing strategy. Ito yung nag-a-adjust ng mga price natin. Meron sa Amazon na price held kung tawagin kasi minsan na-detect ni Amazon na sobrang taas na yung binibenta natin na item at minsan naman ay sobrang baba na. Dapat nandun lang tayo sa range niya at baka nga naman sobrang taas na natin dahil yung mga competitor natin ay medyo mababa. So, hindi tayo bebenta. Dapat magle-level lang tayo, maglalaro pa rin tayo pero dapat nating tandaan na dapat ay may profit pa din yung ating company. So, PPC advertising, ito naman yung ating sunod. So, sila yung gumagawa ng mga campaign or advertisement, paid advertisement to para mag-increase yung visibility ng ating product at ma-convert into sales. So, gumagamit sila ng mga keywords, depende doon, yung campaign depende doon sa budget ni client.
So, yung halimbawa doon sa PPC may keywords na masyadong mataas yung conversion ng sales niya, maaari mo siyang ilagay, or impression, maaari mo siyang ilagay doon sa title mo or doon sa description or sa bullet point. Mas makakatulong siya doon sa ating campaign. Kung FBA yung ginagamit ng or ginagawa ng client mo, hindi naman porket, okay, si Amazon na lahat, ganyan-ganyan. No. Meron pa rin tayong magiging parte doon. So, halimbawa, yung pagsisend ng items sa Amazon, dapat alam mo ang pag-create ng shipping plan. Dapat alam mo din pag-remove ng order. Halimbawa, may mga orders na hindi mabenta at kailangan mo mag-stock ng mga item dun sa mga mabenta pero wala na kayong space. So, kailangan mo mag-remove ng item or ng inventory nyo sa FBA. Maaari din na hindi talaga siya mabenta, pinapa-remove sa'yo ni Amazon. So, dapat alam mo mag-create ng order removal. At also, pag na-remove na yon, pwede mo naman siya ibalik ulit sa Amazon. Dapat alam mo yung flow na yon kung FBA yung ginagawa nyo. Dagdag ko lang dun sa PPC, dapat alam mo kung anong kahalagahan ng reviews ng mga product at nung brand. So, data analysis. So, nandun na tayo sa PPC. May mga reports silang ginagawa. So, yung mga reports na yun, makakatulong sa'yo ng decision kung ano yung gagawin nyo, ano yung plan nyo. So, halimbawa sa PPC, sinabi sa'yo ni customer ano ang nangyayari, bakit hindi tayo bumibenta, and then mag-explain ka doon. Tapos, tatanungin sa'yo kung ano yung mga dapat nating gawin or ano yung next plan natin. Based dun sa mga report, doon tayo magka-come up ng decision kung ano yung dapat nating gawin, ano yung optimization na gagawin natin doon sa ating listing or sa product. Meron din naman tayong tinatawag na content writer. So, sa product description, may mga mahahabang nilalagay doon. Hindi lang naman yun copy-paste. Minsan gumagamit sila ng mga words, lalo sa mga CEO. Gumagamit sila ng mga words na makakapag-improve ng ating visibility ng ating product. Pwede ka rin maging part ng Amazon industry kung marunong ka mag-content writer para doon sa mga item nila. Next natin yung graphic designer. So, dahil yung mga pictures sa Amazon, ginagawa siya ng mga graphic designer yung iba para ma-improve or ma-enhance yung image. And dapat lang, ang problema lang minsan sa graphic designer ay minsan yung information na nababato sa kanila ay mali. So, halimbawa, ang binibenta is 1.5 liter na water bottle. Ang nabigay sa kanila is 1,000. So, dapat may coordination yung dalawa, yung information na ibabato kay graphic designer para tama yung information na mailalagay niya sa mga images. So, yung images nakakatulong din kasi mag-boost yun ng sales dahil minsan nandoon natatamad na yung mga buyer na magbasa nung marami nating nilalagay sa listing. Doon sila nagpo-focus doon sa image na minsan doon nagko-contains din ng mga information, product information na makikita nila. So, dapat ang Amazon VA ay marunong din na mag-create ng mga report. Lalo na kapag sinabi sa'yo, kamusta ang aking returns? Kung sa FBA, ibibigay mo yung returns report niya, kamusta ang aking sales? Sa PPC, ganun din. Lahat ng yon ay kakailanganin ng ating client, of course, para makita nila yung standing ng kanilang store at makapagbigay ng decision, makapag-forecast kung anong susunod yung gawin para sa Amazon store. So, ito yung mga ginagawa ng Amazon Virtual Assistant at alam ko marami pang iba, pero ito yung mga common na ginagawa natin. So, I hope may natutunan dito sa video na to para maging handa ka na maging isang Amazon Virtual Assistant. Bye-bye!